Hello. So ayan, actually it's not breaking news. It's not really breaking news kasi hmm, na-anticipate may chika boom boom na sa atin na dapat si Pastor Kibuloy ay quiet surrender. Okay? Ibig sabihin nakipag-ugnayan nga siya dito sa teka. Okay. Nakipag-ugnayan siya sa AFP. So ngayon, mga palangga, ano ba yung okay, teka muna. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating, balitaktakan, kasi napakaganda ng, actually ang ganda ng mga nangyayari mga pagkababayan. Ah, natin. Meron lang kasi akong babatiin na 87 years old na talagang, nanonood sa akin na talagang na pinapagalitan niya yung anak niya 'pag mahina yung kanyang Wi-Fi. So, natutuwa po ako kay Daddy, okay. Ayan, nandito yung kanyang name. Si Daddy, siya ay, veteran, okay. Ayan, ay lumaban din 'to para sa taong bayan. Si Daddy Tony Regaspi, okay. So, pinapagalitan niya yung kanyang anak si Miss Vivian Regaspi kapag mahina ang Wi-Fi kasi gusto niyang mapanood si Palangga Maharlika. Daddy, maraming maraming salamat po dahil kayo talaga ay nanonood. So, Daddy, Tony Regaspi, thank you so much. Alright. Ngayon mga kababayan, pahiyasa. Tignan natin yung mga comment ninyo. Arlene, ayan, si Clean Cell. Ano ang ano ninyo, ang nakikita nyo dito? Alright, so anong nangyari ngayon mga palangga? Para basahin muna natin yung news actually galing sa ating, hindi sa mainstream media, kundi sa matino. Okay, tingnan natin dito. Okay. Actually, Mindanao Times. Okay, sabi ng Mindanao Times, I think 2 hours ago to, Apostol Apollo Kibuloy surrendered to Major General Edmundo Peralta, Commander of the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines on Sunday, September 8. Di ba? O ngayon, Mama Mary Day pa. O. In a phone interview this evening, an Army intelligence official said Kibuloy will be brought to the ISAF headquarters in Camp Emilio Aguinaldo, Quezon City. All right. So, nakita nyo na yung picture, di ba? So, yung iba, dito nyo nalaman. So, yan po yung breaking news. So, nagkipag-usap, ayon sa ating information, na talagang nakipag-usap si Pastor Kibuloy na susuko na siya. Okay? Dahil gusto niya nakita na kasi ng taong bayan kung gaano ka bayolente, kademonyo yung mga bangag. So, ayon sa ating source na talagang susurrender na si Pastor Kibuloy. Kaso, ang ginawa ni Ngiwi, ni Abalos, ay nagbida-bidahan siya. Nakita niyo kung gaano disoriented o wala sa ayos o kabangag ang gobyernong ito. Kasi mga palangga, kumbaga, few hours nung nag-post yan si Abalos na nahuli daw. Ang sabi niya, mga palangga, ang sabi niya, nahuli daw wait lang, baka may nahuhuli. Okay? Nahuli daw si Pastor Kibuloy. So iba po yung ibig sabihin ng nahuli kaysa sa isinurrender mo yung sarili mo. Pero tignan ninyo kung gaano ka-vobo at sabi ko nga kanina, disoriented at nag-aagawan sila ng credit. So nalaman na ni Abalos yan ahead of time na susuko na si Pastor. Hindi yung sinabi nilang nahuli nila. Okay, so dahil nagbidabidahan si Abalos ngayon dahil gusto niyang agawin ng credit, tinraidor niya si Torre. Okay? Itong si Toring, actually pareho sila mga bangag, pareho mga sabog. Dahil nag-aagawan sila ng credit, siyang nag-post, di ba? Nag-post si Abalos na, nahuli na, parang breaking news. Kinausap niya yung media, nag-spread siya ng information ng kasinungalingan sa media na nahuli si Pastor Kibuloy. Kasi, again, gusto niyang magbida-bidahan. So, bypass niya
ang kanyang isang asong jolol na si Tory. Si Tory nagbidabidahan naman na, 'di ba? Nagpadala ng I think 5,000 na forces para ang tawag diyan i-extract kasi favorite nila 'yan, i-extract, parang i-extract mo persahan, kidnapping, parang katulad si Lisa Tanas na nangidnap sa Turkey. 'Di ba? Alam niyo 'yan? Gusto ko ipaalala sa inyo. It's very very Lisa Araneta Smugs, you know, na nag-extract ng 2 bata sa Turkey, pinadukot niya gamit ang kapangyarihan, pang-aabuso sa batas. So ito din yung ginagawa nila na nagbidabidahan si Ettore na nag-in-alert niya yung libo-libong mga pulis na sunod-sunuran din para i-take over ang KOJC. Kaso, nadenggoy siya ni Abalos. Kasi si Abalos gusto rin magbidabidahan. Nakita nyo, di ba, dapat ito, kung ito ay sila ay coordinated at sila ay talagang hindi bangag. Hindi ba dapat si Marcos Jr. ang nag-announce nito? Dahil ang bottom line dito is si Bing Bangag Jr. at si Lisa Tanas. Pero ang presidenteng Bangag, di ba siya dapat ang mag-announce? It's the same thing na nagbidabidahan si Bangag Jr. noong may nahuling palpak din na sila din ang kasabwat ng 1.8 tons sa Alitagtag, Batangas na nagbidabidahan si Marcos Jr. Pero dito, dahil likas na gustong i-credit ni Abalos yung like parang achievement, mga palangga, achievement o accomplishment, hindi niya sinabihan si Tore. So nakita niyo kung gaano sila sabog, mga palangga. Na ang issue dito, mga kababayan, it's not really parang, ayan, nang dahil sa 10 million reward, okay? Well, fake news, yes. Mga fake news nga yung mga mainstream media. Hindi po siya nahuli. At ang nakakatawa, ngayon, mananagot ka, Tore. At ang mga pulis nananakit dyan at may kinitil pa na buhay dyan sa KOJC na failed at kasinungalingan ang ginagawa niyang pag-excavate, di ba? Ang lahat ng ginawa niya dun sa KOJC compound ay mga katang-isip lamang, guni-guni, may saltik o lahat na name it. Kasi hindi naman si Pastor Quiboloy nahuli o sumurrender from KOJC compound. Sinira na nila ang mga propriedad. Sinaktan nila yung taong bayan, mga kababayan, mga palangga. So sinaktan nila. Ngayon, kitang-kita ninyo kung paano ka failure, kung paano ka palpak itong wait a minute. Okay. Wala pala tayong sound ng mabuti, sabi ni Palangga. Okay, tignan na. Kung gaano kapalpak itong Marcos Bangag Jr. na ito. Ano ibig sabihin nito, Palangga? Alam nyo, actually yung mga nangyayari ngayon, ano po ito? Pabor ito sa lahat sa inyo, sa taong bayan. Kasi in 16 days na pag-take over ng mga bangag na pamumuno ni Tore na binasbasan ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. at nitong ni Abalos, lahat sila na sangkot doon sa KOJC ay failure. Isang malaking katangahan, isang malaking kabangagan na nakita ng taong bayan na talagang kinaya nilang manakit ng tao, manira ng buhay ng mga estudyante, manira ng buhay ng mga Pilipino, na gagawin nila yung kagustuhan nila, nag-create sila ng pagpuwersa at panakot. Ginamit nila yung pang-aabuso sa kapangyarihan ng batas at iginigiit nila sa taong bayan sa pamamagitan ng sabwatan sa mainstream media na mayroong heartbeat doon. Di ba? Alam nyo, mga palangga, di ba, it's biblical naman yan at lagi may mga nababasa niyan sa news o sa mga books na minsan kailangan magkaroon ng pangyayari sa buhay ng tao na makita mo yung mali. Parang parang life natin na sinasabing kailangan mong madapa para matuto ka. Dito sa case na to, masakit man sabihin, pero kailangan mangyari na makita nyo yung injustice. Masakit man sabihin na kailangan pang masaktan.
'Di ba? Kailangan may masaktan, kailangan may magbuwis ng buhay, kailangan may masirang mga bata, kailangan may displaced na mga Pilipino, not only the KOJC, kundi pati ang mga kapulisan na sumusunod-sunod lamang sa kanilang amo dahil kailangan na lang sumunod dahil kung hindi sila susunod ay tatanggalin sila sa trabaho o kung ano man ang gagawin dito. So itong pangyayari na ito ay awareness. Pagpakita sa taong bayan na ito po ang bangag na gobyernong ito. November, ulit-ulitin ko, November pa lang ay ipinakita, sinabi ko na sa inyo na i-revive o hukayin ng bangag na gobyerno sa pakikipagsabuatan ng mga jejemon dyan sa Kongreso at Senado, i-revive yung kaso ni mga lumang kaso ni Pastor Quiboloy. Hindi pa po siya convicted. Hindi ko siya kinakampihan. Okay? Because I don't know Pastor Quiboloy personally. But ako, dun sa sufferings na idinulot ng buwakan ng inang bangag na Marcos Jr., authenticated bangag. Dito po yan sa Amerika. Authenticated bangag si Junior. Ito pong nangyayaring ito, ipinapakita ng tadhana, ng Diyos, o kung ano man ang iyong paniniwala na kailangan mangyari para makita ninyo, ma-fact check ninyo in your sa sarili ninyo kung gaano ka demonyo ang Marcos administration. Na itong mga bata ngayon, kayo mga kabataan, 'di ba? Lalo na yung mga batang pinklawan. Okay? Lalo na yung mga batang dilawan na naniniwala yung mga woke, 'di ba? Naniniwala kayo sa Liberal Party. Naniwala kayo kay Lenny, naniwala kayo kay De Lima, naniwala kayo. Actually, tama naman sila. Tama si Lenny na magnanakaw ang mga Marcos. Tama si De Lima na manggugurgur, abuso, lahat na. Tama kayo nun. Mali kami. And ako, I admire you, young people, na sumuporta kay Lenny. I admire you na sumuporta sa mga Liberal Party kasi naniniwala kayo na ang Marcos ay ganito, ay ganyan, magnanakaw, kawatan, manggugurgur. Tama kayo. The problem with you, mga palangga na mga naniwala, at alam ko naniniwala pa rin kayo, iniwan kayo ng mga taong sinuportahan ninyo. Kasi hindi na sila nagsalita. Nung nagising kaming mga nabudol, sa inyo galing yan. Kay Angelica Panganiban nang galing yan sa latang budol na yan. Doon sa political ads niya, di ba? Pinano ko pa, pinarodi-parodi. Kaso lang, nung nagising kami at naniwala kami sa inyo na tama nga na mambubudol ang mga Marcos Jr., nanahimik kayo. Nakita nyo? Pero I believe hindi naman lahat. So, ito yung nakikita natin ngayon, mga palangga, ang nangyayari sa KOJC, ang nangyayaring suppression, oppression, at kasinungalingan ni Bangag Jr. ay parang ito yung mga isa sa, sabihin natin, tipping points, no? Na nakikita ng taong bayan na ma-realize ninyo na yung sinasabi ng mga dilawan noon tungkol sa mga Marcos, nakita ng inyong mga mata kung paano nila saktan, kung paano nila pasukin yung mga private properties katulad ng KOJC na mag-iimbento sila ng mga sabing may heartbeat, may radar, may ganito. Gumamit sila ng pondo ng bayan. Ang nakakalungkot doon, ilang milyon ang ginastos sa ngayon, di ba, yung nagpa-alert si Tory ng like more or less 5,000 na police officers o police, yung mga authorities na pinadala sa Davao. Magsimula po tayo sa kwentahin natin ang airfare. Okay? Kung sinakay siya sa C-130, gastos pa rin ng bayan yan. Yung pagkain, lahat, 5,000. Na yung mga kapulisan na yan, nakita niyo whether you're dilaw, pula, puti, na ang gobyernong ito, ginawa, kayang magawa ng kasinungalingan na may na-detect ang heartbeat, naghukay ng mga buwakan ng ina, nuknukan ng kasinungalingan, pero wala doon. Dahil ngayon, nakita ninyo na sila'y nag-aagawan sa credit. Si Abalos, ahead of time, nag-announce, then si Torre, nagmukhang tanga, wala siyang alam, nandoon sa Davao yung kanyang, nagpadala siya ng mga troops. Then si Bangag Jr., ayan, sumisinghot. Si Marcos Jr. nasa Malacanang, mukhang bangag na bangag, kaya inunahan na ngayon ni Abalos.
Hindi ba dapat para sa kanila, oh, this is big, parang accomplishment dahil ang press release nila nahuli si what? Si Pastor Kibuloy. Pero ang totoo, voluntarily surrendered. Okay? Dahil, I think, sabi ko nga, ito'y pinakita din ni Pastor Kibuloy na kailangan siguro, ito'y observation, kailangan tiniis niya na hindi niya ginusto na may masaktan. Definitely, ayaw niyang may masaktan. Kaya nga, yung ginawa niya ngayon para matigil na yung pananakit, yung pagsisira ng mga pamamahay, pagsisira ng kinabukasan ng mga kabataan, pagbigay ng traumatic experience, dito sa mga bata, na ginulo ni Torre, ni Bangag Jr., ni Tambaloslos, ni Abalos, ang buhay nila. So, etong nangyayari ngayon, na ginawa ni Pastor Kibuloy para protektahan ang kanyang milyon-milyon o libo-libo dyan na mga, what do you call it, na mga kingdom citizens na nandyan sa Davao. So, eto po yung itong nangyayari ngayon. So, ipinapakita ngayon ninyo, hindi naman kayo tanga, na ang Pilipinas niyong mahal ay pinamumunuan ng mga bangag, ipinakita ng KOJC, dapat magpasalamat pa tayo sa kanila. Dahil nakita natin na walang hustisya sa Pilipinas kapag tinarget ka ng mga bangag. Papasukin nila ang bahay mo, huhukayin nila kahit wala silang permit to hukay, magdudukot sila ng mga pulis ng mga nakakulong na mga minero, pasusuotin nila ng uniforme ng pulis. Inamin po yan ni Torre doon sa Senate hearing the other day, di ba, dyan sa Davao. So, harap-harapan na nilapastangan niya ang batas at ito ay kailangan mangyari. I believe this is God's will na kailangan makita ninyo na sa panahon ni Bangag, okay, mas masahol pa yung martial law na ginagawa niya sa loob ng KOJC despite ng digital media age tayo. Wala silang takot, walang habas, mga kababayan, na anytime pwede natin i-picturean, i-text, i-video, which is nakita ninyo na yung pagsisinungaling ni Torre sa media na wala daw silang hinukay, wala daw silang in-excavate, kasi daw, kaya daw niyang gawin yun na, Photoshop lang yan, kaya ko din gawin yan, di ba? So, it just so happened, because of the digital age, lahat, kahit yung mga pulis, sabi ko naman, hindi naman yan lahat masama, kasi mga pulis din mismo na matino doon, na against their will, yung ginawa na nag-send out nitong video na nag-excavate sila o naghukay sila doon, mga palangga. So dito nyo makikita na yung ginawa ni Pastor Kibuloy na meron siyang moral responsibility sa kanyang mga nasasakupan at sa taong bayan na ito naman din ang gusto ng taong bayan na, na i-present niya yung sarili niya. Pero again, hindi siya convicted. Gawa lang yung kaso niya, hinukay, finabricate ang crime, ang mga kaso katulad ng ginagawa ni Lisa Tanas. Bigyan ko po kayo ng example na kahit sino sa Pilipinas pwedeng mag-fabricate ng story kahit kay Juan de la Cruz o kang kanino pa man dahil ginawa nila ito sa akin. Tignan natin, magbigay tayo ng example, mga palangga. So ginawa nila ito sa akin, mga palangga. Sabi ni, kunyari, itong si Hilda or si Palangga, okay? So, ang nakikita natin dito, mga kababayan, sabi siguro ni Pastor Kibuloy, at least nakita na ng taong bayan kung gaano kawalang hiyang ito. Kasi kayang mag-fabricate ng story. Sabi ko, kaya na si Hilda. Ginawa po nila sa akin. Last year ba yon? Ginawan ako ng address ni Lisa Tanas gamit ang kanyang pwersa sa pamamagitan ni Taerna na mag-fabricate ng address sa Pasig. Hindi lang yan.
sabi ko, I don't know kung ilang pang finabricate nilang kaso dyan sa akin na inimbento nila na may address ako sa Pasig. Never ever akong tumira sa Pasig sa buong buhay ko nung nasa Pilipinas ako. Anong ibig kong sabihin? Kahit ikaw, okay, Palangga, Jason, Mildred, whoever, kahit ikaw ay random lang na kritiko ng gobyerno, pag pinag-initan ka ng bangag, okay, filean ko ng case si Juan de la Cruz, si Mildred, ganyan-ganyan. 'Di ba? Hindi mo alam kung sino to si Mildred. Nakuha mo lang yung pangalan niya, Mildred de la Cruz. So, sa pamamagitan ng pag-abuso ng kapangyarihan ni Lisa, kidnapper, smuggler, Araneta Marcos, bangag, pusher, lahat, bangag junior, kaya nilang gawin. At ipipaint ka sa mainstream media dahil kasabwat nila ang mainstream media. O si Mildred, sabihin mo, kinasuhan, dadadada. Pero inosente siya. Wala siyang ginawa. At saka, hindi siya nakatira sa Pilipinas or what. Like ako, hindi naman ako nakatira sa Pilipinas. So, etong mga tragedy na nangyayari sa inyo, mga kababayan, ito ay sinadya o inadya ng kapangyarihan, kung kayo ay mga believers, kapangyarihan ng Diyos, para makita ninyo, mai-inspire pa ba kayo dito sa ginagawa ni Bangag Jr. na panggigipit? Sabi ko nga, kasinungalingan. Pinaniwala kayo ni Bangag. 2023 ng State of the Nation Address o State of Nothing Achieved. Ano sabi niya? Bilang na ang mga oras ninyo, mga smuggler. That was July, ba? 2023. Bilang na ang oras ng mga smuggler. Pero, dito sa book ni Attorney Vic, which is bago pa ito ni-release, sinabi ko na sa inyo, inappoint niya ang smuggler na si Michael Ma. Okay? Inappoint niya yung smuggler na si Michael Ma at hindi pa nahuli ang mga smuggler dahil appointed niya. Dahil si Lisa, Araneta at ang pamilya niya, buong pamilya, nagsanib puwersa sa smuggling business. Okay? Yan. Then, yung 5,500 flood control na niloko kayo nung nakaraang SONA. Ito pong lahat ng ito ay cover up sa pagiging authenticated bangag. Cover up yung kay Alice Goo dahil kasabwat din, dahil mastermind ng illegal pogo operation si Lisa Marcos at si Bangag Jr. So now, dahil nangyari ito, dahil nag-surrender na si Pastor Kibuloy, ano ang next nila para pagtakpan na kailangan ni Bangag Jr. na damputin na siya? Dapat ito ang susunod na damputin, si Torre ang damputin dahil sangkaterbang paglabag sa batas ang ginawa niya. Paglabag sa right to liberty, right to education, right to speak ng mga tao sa QOJC. Pag-deprive niya sa maayos dapat na pamumuhay ng mga bata. Right to education and everything. Ang dami nilang violate. And etong mga ito, kailangan mangyari para magising o ma-aware ang taong bayan. Kaya somehow, ang ginawa ni Pastor Kibuloy is unselfish, 'di ba? A selfless act na hindi niya inisip yung sarili niya na iligtas sa kamay ng mga demonyo. I hope, protektahan siya at hindi siya gorgorin, hindi siya lasunin and everything. So somehow, yung ipinakita ni Apollo Kibuloy ay nagkaroon siya ng moral responsibility sa kanyang mga kinasasakupan at sa taong bayan na isinakripisyo niya yung pagigipit sa kanya na hindi pa nga siya convicted na para matapos na ang paghihirap ng kanyang mga ng mga taong involved doon. So ito ay actually kahanga-hanga. Dahil kung inisip lang ni Pastor Kibuloy yung sarili niya, hindi yan lalabas. Pero I think nag-strategize yan na kailangan makita ng taong bayan kung gaano ka demonyo, gaano ka hayop, gaano ka bangag ang gobyernong ito. Kasi mga palangga, yung mga giniba yung in-excavate, binutas, sinira, binaboy ng mga demonyong Torre na ito,
Material lang yan. Replaceable yan. 'Di ba? Ginawa nga nila bago mag-Senate hearing nung the other day. Anong ginawa ni Tory diyan? Dahil nagsisinungaling siya na hindi sila naghukay, 'di ba? Nagpuslit sila ng mga semento, ng mga graba, kung ano man ang pwede nilang ilagay doon para pagtakpan yung krimen na ginawa niya, 'di ba? Yung butas ay nilagyan nila, sinemento nila, binalik nila, tinambakan nila. Pero hindi pwede magsinungaling ang ebidensya. Dahil nga sa Senate hearing, inamin niya yung kanyang kasinungalingan sa media na hindi sila naghukay. So, etong mga material na paninira nila, even though yung paglapastangan nila sa kingdom, replaceable lahat yan. Marireplace yung material thing na yan. Pero yung sugat, yung kademonyuhan na idinulot nila sa buong Pilipinas, hindi mawawala sa isipan nyo, sa puso nyo, at mamanahin yan sa history ng inyong mga anak na hindi nila makakalimutan na pangalawang pagkakataon from Marcos Sr. and Marcos Jr. Bangag kasama si Lisa Tanas at si Tambaloslo, si Abalos, mga ngiwi, mga buwaka ng Genemes, si Torre ay mga monster. Ay mga jejimon. Sabi ko nga, nalagpasan pa ni Satanas. Nalagpasan pa nila si Satanas. So yung ginawa ni Pastor Kibuloy ay nagkaroon siya ng realization. Okay? Nagkaroon siya ng pagninilay-nilay sa kanyang buhay na I think tama na nakita ng taong bayan kung gaano kademonyo si Marcos Jr. sa kabila ng kasinungalingan na nagkaroon pa ng foreign intervention. Nag-hire ng nag-invite ng mga foreign helicopters kasi yun ang report ng SMNI. Nagpakita ng made in USA na mga tear gas na pinag-i-spray nila. So dahil sinasabi nila na si Pastor Kibuloy nasa ilalim ng lupa. So ito ang pag-surrender para sa akin. Ang pag-surrender ni Pastor Kibuloy ay sa kanyang mga congregation, it's a symbolic, it's a legacy for a pastor, ito kasi may mga nababasa ako na syempre, magkakaiba tayo ng relihiyon. Kayo may mga pananaw kayo, hindi kayo naniniwala sa kanya, tapos kayo naman na ibang relihiyon, hindi kayo naniniwala sa Katoliko kasi ang mga Katoliko, ganito, yung mga pari, hindi naman lahat. So lahat ng klase, ng uri, ng religious group, not only religious group, organizations, PTA, community organizations, hindi yan perfect. Laging may demonyo na isa, dalawa, tatlo dyan. So whether kayo JC ka, iglesia ka, Muslim ka, Katoliko ka, laging may demonyo dyan. Laging may siraulo o whatever, kung ano pa man. Hindi perfect. Pero dito, ipinakita ni Pastor Kibuloy na enough is enough. Dahil nakita niya na yung suffering. Sabi ko nga, kung siya ay pansarili lang yung kanyang interes, mga kababayan, hindi yan lumabas. Marami siyang pwedeng gawin. Pwede nga yan magpa-change ng, magpa-opera or something, tapos magbuhay na lang siya ng iba kung talagang pansarili niya dahil ayaw niyang pumasok ayaw niya i-surrender yung kanyang sarili sa mga bangag. Pwede niyang gawin. Para to me, etong ginawa niya, it's a symbolism, it's a legacy to his people na hindi niya nahinayaang masaktan pa, hindi niya nahinayaang magdusa pa ang mga kabataan. Bagkus, di ba, ipinakita niya sa inyo, sa buong mundo, na ito ang gobyerno ni Bangag Jr. Ganito sila kademonyo. Mag-iimbento sila, bibili sila ng mga radar machines o kung ano pang mga kadyotahang machine, magdudukot sila ng mga preso, mag-hire sila ng mga minero, pasusuotin nila ng police outfit, mga ganyan-ganyan. So nakita niyo po, this is about you Filipino na aware kayo na ang gobyernong ito ay bangag, whether you're yellow o pink or green or red. Nakita nyo na sa inyong mga mata, sa inyong mga isipan, sa inyong mga damdamin na pinagsinungalingan kayo ni Marcos Jr. na may 5,500 flood control sa buong Pilipinas na gumastos ang bayan ng
billion a day. So whether ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong political affiliation, ipinapakita ang kanilang mga kahayupan na wala ng tiwala ang mga taong bayan dahil sa walang katapusang kasinungalingan. At 'di ba binagyo pa tayo ng Enting, 2 bagyo. Mga kababayan, 2 bagyo ang sunod-sunod. So, ibig sabihin, ipinakita sa inyo na sinusuppress ng gobyernong ito, hindi lang ang katotohanan, hindi lang ang karapatan ng mga kritiko ng KOJC, kundi ng buong Pilipino na sinuppress ng media, isinungaling ng media, etong usapin pa lang sa 5,500 flood control. Isinungaling ng media sa inyo. Sa pakikipagsabwatan, ayan, andyan si Gretchen Ho, na narinig yun naman kung paano magsinungaling doon. Di ba? Paano makipagsabwatan sa mga fake news nila. Ipinapakita sa inyo sa buong mundo kung saan merong Pilipino na ang gobyerno ay walang tigil, lies after lies after lies, walang katapusan, never ending. Dahil dito po sa aking authenticate, ito po mga kababayan, sa kakakilala pa lang sa akin. Nung sinabi ni Abalos, nung inilabas ko ang video na si Marcos Jr. ay sumisinghot, like few hours, that was January 21, like few hours, wala pa nga, few hours before ng kanilang SONA, bago sila mag-SONA, sinira ko ang kanilang mundo. Diba? So naglabas ako ng video, tapos maya-maya nag-statement si Abalos na, ay, di fake yan, pinorensik na namin yan, kasi yung tenga. Pero nag-failed sila o mukha silang bangag at syongabels na hindi nila naipakita sa inyo, you people, you guys are smarter. Yung mga nanonood, di ba dyan? Abogado o ano man ang profesyon ninyo. So, ang ginawa natin ay pina-authenticate natin ng 2 beses. Ito nga lang, ito dito, isa sa Amerika. Pina-authenticate natin, ito ang, mga kababayan, ito ang katunayan na legitimate, hindi na ang kasinungalingan ng NBI, ng DND, ng PNP na tinakot nila ako na ako ay makikipag-ugnayan sila sa Amerika dahil daw ako ay nagpakalat ng deepfake video. Hanggang ngayon po, that was January 21, binigyan ko sila ng taning, you file a case. Dito kasi nagyabang sila na huhulihin nila at winarningan nila na kayong mga tao, wag niyong i-share yung video dahil ito ay deepfake. Hindi sinubukan. Pinagtitake down nila yung ibang mga videos. Di ba? Ibang mga nagpo-post, which is multi-million, maybe 50 million, 100 million across social media. January, September na po ngayon. Ni isang case patungkol dito sa deepfake, wala po silang final. Patunay, based dito sa US forensic expert that willing to testify that indeed Marcos Jr. is a bangag forever. Yan mga kababayan. At yan ang authenticated bangag. Hindi natin ito tatantanan. Kasi ito yung issue na gusto nilang i-cover up. Ito yung issue na gusto nilang pagtakpan. Yung pag-suppress ng ating kalayaan na mag-criticize, ang ating kalayaan, ang ating sentimiento na ang gobyernong ito ay pinamumunuan ng polboronic. Andyan ang remember yung unang yung PDEA leaks, si Agent Morales nung nag-hearing dyan, at ang una kong nilabas yung authority to op at saka pre-op, doon pinagtakpan nagsalita na si Bangag Jr. na sinasabi si Morales, parang jokebox daw, na pag kung anong ihuhulog, yun ang ikakanta. Tapos kung ano-ano mga ginawa, anong ginawa ng bangag na gobyernong ito, palabas ng mga issue, katulad nga lamang ng Pogo na ito, para pagtakpan nila ang pagiging bangag, ang pagiging sinungaling, ang pagiging kawatan, smuggler, kidnapper ng gobyernong ito. Gusto nilang kayong takutin. Yung ginawa nila sa KOJC ay isa pong pag-test nila sa taong bayan na matakot kayo. The problem, mga kababae, the good thing pala, dito sa mga KOJC family natin ay nagpakita sila ng non-violence, discipline, na kahit sila ay tinutukan, inesprehan sila ng paper spray at kung ano pa mga palangga, maintain nila yung non-violence na natutunan nila
matutunan nila sa kanilang pastor o sa kanilang fellowship. Di ba? So doon ipinakita ng KOJC na pwede tayong magsalita na ipaglaban natin yung ating karapatan na hindi tayo bayolente. Yun ang mga magagandang nangyayari. Kasi, mga kababayan, sabi ko nga ang issue ng smuggling, polvoron, kidnapping, yung ginagawa ngayon, okay? Yung mga pagtatakip ni Bangag Jr. ngayon, mga palangga, ay isang isang pagpapatunay sa inyo na nasa madilim kayo na yugto ng inyong buhay dyan sa Pilipinas. Kaya nilang nakawin ang inyong propriedad pag ginusto nila. Unenable for the Filipino people na makamtan ang kalayaan sa mga bangag. Wala pong ibang solusyon kundi non-violent or peaceful rally. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, sa birthday ko, sa September 21, regaluhan, not ako, kundi ang mga sarili ninyo, na mag-speak up kayo at ipagpatuloy niyong ipaglaban ng inyong future. This is not about my future. It's your future. Napakita ng KOJC yung hindi nila, yung patient nila na sobra maximum tolerance sa mga demonyo, sa mga mafia, ipinakita nila at sila ay kahanga-hanga. Kasi baka nga, may mga nagsalita, baka sa ibang religious group, bumahana ng dugo. Pero pinili nila na talagang pinagdadasal sila, nagdadasal sila, nag-worship sila diyan kasi hindi sila born to be a gurgurero. Katulad ni Lisa Tanas na namumutawi sa bunganga nila na kaya nilang mag-hire ng Romanian gurgurero para gumurgur ng isang maharlika. Paulit-ulitin ko sa inyo. Yang gobyernong bangag na yan ay gumagastos ng pera ninyo para ipapatay ako, para ipagurgur ako. At ngayon, paikot-ikot na lang yan. Naghahanap lang sila ng timing para gurgurin ako. Kasi gusto nila akong patahimikin. Para wala nang maharlika na mag-i-expose sa kababuyan ng gobyernong bangag na ito. Kaya nga, kung kayo ay mahal nyo ang inyong mga anak, kung mahal nyo ang inyong buhay at inyong mga kaduluduluhang henerasyon, you have to get out. Regaluhan niyo ako at ang sarili niyo ng Speak Up Day. Speak Up Day lang para sa inyo. Kasi ipinakita na ng KOJC na nakaka-survive sila na hindi kailangan magdugo-dugo doon. Pero ang demonyong Tore, nakikita nyo, harap-harapan, sa harap ng mga senador na wala rin mga bayag, nakita natin na kaya niyang manipulahin, kaya niyang paikutin ng batas. Hindi pala paikutin ng batas, kaya niyang babuyin o busabusin ng batas. Nakita nyo? And this is what? This is all about being bangag na bangag. Dahil bangag ang gobyerno ninyo, mga kababayan, ipinakita ni Marcos Jr. na siya ay hindi karapat-dapat na manatili pa sa pwesto dahil ang ginagawa niya lang 24/7 na sumisinghot ng white powdery substance. So you have to get out, you have to speak up, mga kababayan. Grabe, di ba? Oh, sabi ni Palangga, ni Miss Babel, sabi niya, we that did not vote, Marcos Jr. got tired already. We do not have the energy anymore. Sabi niya, those 31M who voted for him should speak up, get out, and pick him up. Tama. Pero kasi nga, hindi naman, dyan na tayo, hindi naman 31 million ang bumoto sa kanya. Tandaan ninyo, isa sa expose ni Glenchong na nakipagsabuatan si Lisa Tanas at si Bangag Jr. para nakawin ang boto ninyo o dagdagan yung kanyang boto para maging 31 million. Kababayan ko, mga palangga, yung issue na nangyayari ngayon, yung sa Pogo, ngayon na sinundo nila si Alice Goo sa Indonesia. Narinig yun naman na special treatment, nagpa-picture siya pa ang mga NBI. Tapos si Abalos, ikaw talaga Alice, ganon-ganon. Nakita nyo na ito ay talagang hindi nila
Hindi nila ginagampanan yung kanilang trabaho at hindi nila nilalagyan ng pangil ang batas sa sinasabi nilang ito ay si Alice Go ay sangkot sa ganito, torture at kung ano-ano pa, di ba? Kasi nga, pinakita na natin. Pinakita ko na sa inyo, pinakita na rin ito ni Attorney Topacio na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas, sa maraming pagkakataon, kasama nila ang Pogo operators. At sabi nga ng source ko dyan, binigyan si Lisa Tanas at si Bangang Jr. ng total of 1.5 billion pesos during the campaign period ng mga Pogo operators. At dahil ayaw nilang may kakumpetensya, 'di ba, sa Pogo at gusto nilang hawakan lahat ng Pogo operation, kaya yung Cassandra Ong na yan, kaya yung mga Alice Go group na yan, ginamit nila para what? Para i-cover up ang istorya dito sa pagiging bangag niya. But again, Cassandra Ong, sana nga magsalita na talaga yan, ay nagbigay ng pera kay Lisa Tanas at kay Bangag Jr. ayon dun sa source natin at ipinakita ko sa inyo yung picture na kasama talaga ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ang mga Pogo operators. Now, mga palangga, everyday for 2 years, higit na, nagdadadakdak ako sa inyo. Lahat ng sinabi natin sa inyo, maliban pa na ang iba nandito sa book ni Attorney Vic, yung mga gustong nandyan lang yung email natin. Okay? Nakita ninyo na wala na sa tamang landas ang buhay ninyo sa Amerika, sa Pilipinas. Ang dami all ages pinadudukot. Ang pulburon, paglabas sa iskinita nyo, paglabas sa kanto, ang dealings palitan na lang. Diba? Para ka na lang bumibili ng candy. No, in-expose natin na nagbugbugan si Bangag Jr., si Lisa at saka si Bangag dahil sila ay mga addictos benedictos. Diba? Ano nangyari? Biglang bumangon si Kuting. Ni-steroidan lang siguro ng doktor doon sa St. Luke. Sige, bumangon ka na. Diba? Huwag ka na magpahinga. Magpakitang gilas sa kunyari, buhay na buhay ka. Diba? Kunyari, fake news si Maharlika at si Jason sa. Ano sabi? Do I look sick? Pero dahil bangag sila, alam mo, hindi yung mga pagyayari ay hindi talagang mapipigilan. Dahil nung nakipagkamay siya during that day, nung tinanggap niya sa Malacanang, ang Cambodian, I believe, ambassador, nakita, di ba, na yung IV, yung dito, yung kanyang, dito sa area na to, ay mayroong insertion na, ay may bukol. Okay? Na it appears na dialysis or kinuhaan ng, sinaksakan ng kung anong gamot through this area. Tapos, nakita din na yung bukol, may black eye si Bangag. So, napa-fact check siya. Yung mga kasinungalingan nila, kahit nakipagsabuatan pa ang media, hindi magsisinungaling ang ebidensya. See? Ngayon, nasumuko na si Pastor Kibuloy. Ano yung next? Kasi babalik natin na magpulburon test o pumunta kayo sa kalsada dahil pinamumunuan po kayo ng bangag. Ulitin ko sa kapapasok lang. Conclusion, after conducting a thorough analysis of video file, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. So, ito pa. In Figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where the salt and pepper compression artifacts appears in different areas. The shifting locations of these artifacts across frames confirm that they are a natural result of video compression, reinforcing that the video has not been AI processed. So, meron po kayong bangag na presidente. Nasa mga kamay ninyo kung gusto nyo pang mamuno ang bangag na ito. Sabi ko nga, lumabas kayo sa kalsada, gayahin nyo yung maximum patience tolerance ng KOJC na wala ang mga bangag. Napahiya si Torre dahil ang credit ay gustong agawin gustong iakuin
ni Tambaluslos. Napahiya din actually si Bangag Jr. dahil siya ay magbida-bidahan siya. Sana talagang press conference so the highest level na yan. Iipunin niya yung media. Sige, ipunin kayo. Bibigyan kayo ng mga sobre. Sabihin niyan, sabihin sa PCO, tawagan na itong mga tawagan na yung mga media. I-ready na ang mga payola sa kanila. Tapos si Bangag Jr. magsasalita. Mga kababayan, ngayong araw na ito ay isang malaking panalo sa gobyerno. Sumuko na po. Di ba? Ang press release na ay nahuli. Di ba? Pero hindi nahuli. Sumuko voluntarily si Pastor Quiboloy. Yun dapat ang gagawin ni Bangag Jr. Dahil ngayon, hindi pa siya lumalabas, sinignan ko bago tayo dahil ngayon ay tumitira siya ng pulboron. Kasama si Lisa Tanas na walang kapagurang pagtira. Dahil yan ang favorite thing to do nila. Favorite thing to do, tumira ng pulburon, magnakaw ng bayan, mag-kidnap ng gusto nilang kidnapin, mang-smuggle ng gusto nilang smuggle, at hubasin uli, sa irin ang pera ng bayan. Ang bigas na 20 pesos, nga pa rin. Ang 1 million houses for a year, o every year na pinangako niya, nga pa rin. Ang mga OFW na pag nanalo ako, uuwi na kayo at ang pag-abroad ay option na lang or choice nyo na lang. Pero ano ang ginawa ngayon? Pagpasok mo, by the way, may kaibigan ako, okay? Na umuwi dyan, galing ng, umuwi dyan sa Pilipinas the other day. Ano ang ginawa? Buti hindi nagsindakan sila kasi magaling din yung kaibigan ko. Na random siya diyan sa airport, binuksan yung kanyang luggage at nakita yung kanyang mga alas, personal use. Okay, personal use. Pinag-umpukan siya at sinasabing gano'n, tinitignan daw yung alas, bago ba yan, luma ba yan, ganyan. Ang sabi ng friend ko, personal use ko yan. Talaga namang personal dahil wala ka makikitang box. Yung talagang yung jewelry niya lang na ganyan. Tapos sabi ng friend ko, ano ang problema? Anong nalabag niyang batas or something? Bakit na random siya? Hindi po ma'am, chine-check lang namin. Di ba? Tapos nagbubulong-bulungan daw itong mga immigration officers doon. Tapos ngayon sabi ng friend ko, talagang hindi siya nagpa-intimidate. Ang sabi niya, pabalik-balik ako, dala-dala ko tong alahas na to dahil personal use, party-party, syempre, talagang ganun talaga. Lahat naman tayo may konting alahas sa inyong mga luggage and everything. So, yun. Tapos, inantala siya. Buti na lang, hindi siya nagpasindak. At hindi lang tong friend ko. Marami nangyayari ngayon sa airport. So, anong ibig ko sabihin? Eto na yung bangag. Kasi bangag na administrasyon, wala na pong takot ang mga taong nasa gobyerno, not all, na mag-trip ng mga OFW. Imagine mo, kung napagtripan nila yung alahas, kung nagpasindak itong kaibigan ko, gagawa sila ng kwento just to confiscate yung hindi nila pinagtrabahuan. See the difference? Kahit kayo'y galit kay Duterte, kayo lahat kayo, kahit wala, irerespeto ko, ganun yung, sarado yung utak nyo, o ganun yung damdamin nyo, o may nakita kayo na something na hindi nyo nagustuhan, kahit galit kayo kay Duterte, but you have to admit na nung panahon niya, napakasarap magpabalik-balik sa Pilipinas. Dahil walang tanimbala, walang nagnanakaw sa airport, walang nangingikil sa inyo. But pagdating ni Bangag, brownout sa airport, baha sa airport, magnanakaw there, magnanakaw here. Yan ang bagong Bangag na Pilipinas. I-enjoy nyo lang. Huwag kayo mag-speak up. Huwag po kayong lumabas, tiisin ninyo. Sa kabila na nakikita ninyo ang pangbababoy ng mga ito. Sa kabila na nakikita ninyo na walang progresibong bukas, walang build, merong dig. Sige nga, kayo na mga budol, ano ang maipagmamalaki ni Bangag? Ano maipagmamalaki ng Bangag na ito? Maliban sa pagpafabricate ng mga crime sa kanilang kalaban o sa mga taong gusto nila, ano ang na-achieve? Travel here, travel there, party here. Sa September 15, may party na naman sila. Ang itong yung PCO, naghahanda na naman sila. Gumagastos na naman sila ng pera ng bayan. May party na naman, non-stop ang kanilang party. Tapos kayo nakikita nyo na sinasaktan ang kapwa nyo Pilipino. You just don't care. Diba? You just don't care, mga palangga.
Ano may pagmamalaki? Coca-Cola, sabi nga. Ito na ang bagong Pilipinas. Ngayon, hindi nila nahuli, sa kapapasok lang, hindi nahuli si Kibuloy. Siya ay nag-surrender. Napahiya na naman si Bangag, na-miss niya yung opportunity na magbidabidahan kasi tumitira siya ng pulburon at bangag na bangag, wala siya pang mukhang may papakita. Pupungas-pungas pa. Kaya si Abalos ay nagbidabidahan. Imagine mo, Abalos, ang tanga mo. Kung yan ay breaking news, imagine mo, nag-post ka lang. Pinost mo lang na ganyan. Breaking news. Sinulat mo lang, walang dating. Nakita mo pag ako nag-breaking news? Para may dating at makapture mo ang awareness ng taong bayan, hindi ganyan mag-deliver ng breaking news. Tae ang breaking news mo. Nahuli si Kibuloy. Ganun lang? Nahuli? Which is kasinungalingan pa. Dapat, total, full force na. Minake-upan nyo si Kuting, tinakpan nyo yung kanyang black eye, di ba? Tinakpan nyo, no, hindi mo na kailangan takpan. Long sleeve nyo para hindi makita ng camera yung bukol, di ba? Bigyan nyo ng script na ito ay isang malaking achievement sa pamunuan ni Bangag. It's the same thing na ginawa nyong script doon sa Alitagtag na ito ay pinakamalaking huli sa buong Pilipinas, ang 1.8. Tapos the next day, naging 1.6. 1.6 ba? Naging 1.4 tons na lang. Naging pabawas ng pabawas yung pulburon. Failure. Mga bobo kasi kayo. Mga bangag. Sabi ni Serendipity, huwag na kayong tumaya sa loto. Yan. Sabi mo yan, mga lone bettors. Patuloy na nagpapanalo. Sila ang mga nanalo. O, kita nyo, mga pabayan, whether you are dilawan, pinklawan, o pulahan. Pagpasok pa lang ng mga bangag, 433 ang winners. Nasaan po ang investigation na patuloy ni Tulfo at ni Pimentel? Nasalakpakan na rin mga bunganga. Nakita nyo kayo mga, ang gagaling nyo nga mga wookie. Nakita nyo na ipinresent nilang winner, pinalitan, kinuha lang dun sa isang clothing company. Nakita ninyo. Pero still, ayaw nyong gumalaw. Kaya nga sabi ko, this is not about my future. It's about your future ng inyong mga anak. Na patuloy na binababoy, ginagago ng gobyernong ito. Sabi ni Cappy Latte, totoo bang sumuko na sa AFP si Pastor? Yes, sumuko na po siya. Ulitin ko, quiet surrender po yon. Alam ni Abalos ahead of time yon dahil according to my source, talagang, balikan nyo na lang yung first part ng vlog natin. Sumuko po, pero hindi po siya nahuli sa loob ng KOJC compound. Doon po sa mga binutas nila, sinira nila, wala si Pastor Kibuloy doon. Kaya nga mga palangga, nakita nyo kung gaano kapalpak, kabangag, kagago ang gobyernong ito, nasasabihin sa taong bayan na ito may heartbeat, may heartbeat. Imagine niyo kung bahay nyo yon. Ilagay nyo sa sarili ninyo. Ipagpalagay nyo yung sarili ninyo, you are, a random private person, Filipino. Dahil kalaban nyo ang kapitbahay nyo na si commissioner, kunyari, sa customs o police. Kunyari, ito si Sparkles. Ikaw, Sparkles, dahil ikaw ay maingay, nagko-comment ka, napagtripan ka. Kunyari, kamag-anak mo, kapitbahay mo si Tori. Dahil bullshit na bullshit si Tori sa'yo, yung Sparkles na yan, ang ganda ng bahay niya na abroad Okay, tatamnan natin ng ebidensya yan. Papatawag ako ng media, sasabihin ko si Sparkles ay ganito, ganyan. Pwede mangyari yan sa inyo. Pwede mangyari sa inyo ang ginawa ni Tori, ni Bangag, ni Abalos, lahat sa KOJC compound na maglalagay ng mga radar, maghukay. Ano ba kayo, mga Pilipino? Di ba sabi niyo matatalino tayo mga Pilipino? Naniwala kayo? Maghuhukay, sarado, walang ventilation. Nandoon si Pastor Kibuloy sa ilalim ng lupa. Kahit maligno, hindi mabubuhay doon Kasi kung may maligno man, may heartbeat yun. kahit maligno, hindi mabubuhay doon palangga. So sometimes I question God. Why Filipino people allow this, yung ganitong mga klaseng pangbababoy. Pero, sabi ko naman, I believe na ito ay gawa din ng Diyos. I am not religious katulad ninyo mga palangga. But I pray every day. Tinatanong ko, sige, kung ito ang hudyat na ipakita mo, Lord, sa taong bayan,
yung pagiging baboy ng gobyernong ito, then be it. 'Di ba? Even the EDSA revolution, hindi naman nangyari ng ano yun eh. Hindi naman nangyari ng overnight yun eh. 'Di ba? It takes what? Years? Tapos nasaan na kayo? Nasaan na kayo mga palanggang dilawan? Inaway niyo ako noon. Maharlika, yan, nagsuporta sa mga mamamatay tao, sa manggugugol, sa magnanakaw. Tama kayo. And I admire you guys. Dahil tama kayo, mali ako. Pero asan kayo? Yung mga sinuportahan nyo, andun. Kakampi na ng sinasabi niyong magnanakaw, manggugurgur. Iniwan kayo sa ere. Kayo. God watches everything, sabi ni Regidor. Exactly. Sabi ni Annalisa de Los Santos, si Pastor Kibuloy trusted AFP than PNP. Ayan, pahiya sila Abalos at Tamba. Ayun na nga, mga kababayan. Hindi lang si Tambalos-Los, hindi lang PNP, mismo si Bangag Jr. Imagine mo, breaking news, natutulog sa pansitan, tumitira ng pulburon, hindi makalabas. Ang laki ang ganda ng impact. If you talk about the impact ng balita, kung pag-uusapan na, yun naman ang gusto nila, limelight eh. At kasinungalingan, napakaganda ng impact on their side sa mga kasinungalingan nila and even sa international media na iba dyan, kasabwat din nila, na si Marcos ang magsalita. Kahit ngumingiwi yan, impact points yan sa kanila. Pero dahil nga sila ay wala sa tamang pag-iisip, bangag na bangag noon hanggang ngayon, hindi po makakapag-isip ng ganyan ang taong ng maayos. Well, in the first place, they're not there para mag-serve sa country. They are there para mangamkam, para mangidna, para magpulburon, para nakawin ang inyong pera. Kaya sabi ko nga sa inyo, sabi nga ni Inday Sara, ang gaba, dili gyud magsaba. Ang gaba sang Ginoo, dili gyud magsaba. So, itong pangyayari ay hudyat sa inyo na walang heart, pinapahiwatig sa inyo na ang sakripisyo ng KOJC ay isang patunay na ang gobyernong ito ay mga bangag, mga sinungaling. Walang heartbeat, ginodo nila ang buhay ng mga bata, mga elderly, all ages sa KOJC compound. Sinira nila ang turismo ng Davao dahil maraming natakot somehow na pumunta sa Davao. Sinira nila ang mga Davaoenyo. Imbis na yung mga pulis na yan, ngayon kayo dyan sa Luzon, sa Maynila, baka hindi pa kayo natatapos sa kalilimas ng binaha niyong bahay. Pero ang mga pulis nandoon na dapat sana iligtas ang mga binaha. Again, it's your life, darling. It's not my life. Kaya mananagot silang lahat, sabi ni Katniss Lawis. Alam mo kung bakit? Ang daming paglabag sa batas ni Torre, ni Marbil, ng PNP, nila Abalos doon sa KOJC. At magbabayad silang lahat. Pagbabayaran nyo to. Hindi kayo makakatakas sa batas. Pare-pareho kayong mga bangag at tutugisin kayo. Tutugisin kayo ng batas ng taong ngayon, dahil kasabwat nyo si Lisa Tanas, ngayon lang yan, hindi kayo temporary dyan. Marga, kulang sa rescue team during baha. Correct. DJ, Stacy, Rebecca Ogata. Heartbeat siguro ng lamok ang napakinggan ni Torrering. Sabi ni Jean. Jean, wala nga eh. Kahit na heartbeat ng lamok, hindi mo maririnig yun. Kung may heartbeat ang lamok. Leonarda Cabriana. Thank you, Palangga. Meaning, pinagkakatiwalaan only the AFP ni Pastor ang AFP. Actually, ang nagbigay ng 10 million reward, hindi ko kilala, pero meron tayong, I don't know, baka by now, alam na ng ano yan, alam ng SMNI o KOJC. Yung nagbigay ng 10 million para sa reward ni Pastor Kibuloy, yung sinasabi ni Abalos na private person. I hope by now alam na ng KOJC or ng SMNI kung sino yon. They have to confirm it. Ako kasi may nakarating sa akin information, but I want them, na sila yung sila yung mag-announce kung sino yon. Hindi ako. Ibibigay ko na sa kanila yon. Agawan sila sa credit, sabi ni Victor Abalos. Kamag-anak mo ba yun, Palangga? Ikaw siguro yung matinong Abalos, no? Victor. Okay?
May visa na si Tory kung sakaling matapos na ang term ni Marcos, sabi ni Maverick. Dudukutin din yan. Pananagutin yan, mga kababayan. Pinaparamdam ng AFP na hindi sila hawak ni BBM. That's true. Yeah? Good point yan. Well, hindi natin alam. Malay mo. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy pa rin po ang Liwasang Bonifacio, ang magpag-speak up day dyan. Kaya sabi ko, humingi ako ng sa inyo, birthday gift. Birthday gift to speak up. Birthday gift to speak up. Sa birthday ko, sasabayan ko kayo ng bonggang-bongga. Right? So, totoo po, sa kapapasok lang, kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat ng AFP at mga police in fairness na masamang damo. Ang demonyo kasi yung gobyerno nyo. Ang demonyo kasi si Lisa Marcos, si Bangag Jr., si Abalos, lahat ng mga hinayupak na yan, si Remulla, lahat ng mga kabinete niya na mga pulboronic din. Kaya itong mga kapulisan ay walang magawa. Ayaw din kasi manindigan ng iba o takot. But looking forward kayo mga sir, you'd redeem yourself. Kung ako sa inyo, mag-speak up. Kung ako sa inyo, regaluhan niyo ako sa birthday ko. Speak up day kayo sa kalye. Anyway, it's not for me. It's for your country. Ibigay sa AFP ang 10 million, sabi ni NBA. Tahimik lang. Speak up na as a birthday gift kay Marlica sa 21. Yes. Yes, yes, yes. Sana matuluyan na sa St. Luke si Bangag, sabi ni RC. Well, again, itong nangyayari po, just to end this, itong nangyayari sa KOJC, sinadya ng tadhana, sinadya ng Diyos na maipakita sa inyo kung gaano kawalang hiyang ito na ang gobyerno ni Bangag. So it's up to you kung paano po kayo mag-react, paano nyo tanggapin ang ginagawa ng mga addictus benedictus. Imagine nyo buong angkan addict, buong angkan kawatan, then ayaw nyo kumibo. Anyway, mga kabayan, kumibo na kayo. This is your fair lady, Maharlika, na lagi kayong ipagtatanggol kahit buhay na ang kapalit. Teka lang, baka may nag-comment pa. Well, may death threat si Inday Maharlika. Only one life to live in this world. Huwag kayo matakot. Lahat tayo matutsugi. Takot ba kayo mamatay? Huwag kayo matakot. Lahat tayo pupunta dun. Una-unahan lang. Galingan lang natin. Failed mission si Torres, sabi ni Mildred Padilla. Wala sa KOJC si Pastor. Nag-surrender siya mismo sa ISAP. Yun na nga palangga. Wala siya doon sa compound. Nasabi ko na yan sa first part ng vlog natin. Si Albert Fuentes, nag-happy birthday. Thank you palangga. Smuggling ng droga sa customs. Ayun na nga palangga. Sabi ko, ito lahat cover up. Sabi ni Trollbuster. Lahat ito cover up. Bago tayo matapos. Imagine nyo, 3 billion ang inaalay kay Bangag, kay Lisa Tanas. Cash, ayon sa ating source, ng smuggling sa Bureau of Customs. You talk about Bureau of Customs pa lang yan. Wala pa yung agri-smuggling ni Bangag. Wala pa yung PCO. Wala pa yung Ploto. Wala pa yung sa tax evasion na dinidirekta sa kanilang bayad. Saan nila gagamitin tong perang ito? Diba? Gagamitin nila ito hanggang sa kapwa-apwa nilang magnanakaw. Pero ngayon pa lang, never, no more Marcos again. Never. Enough is enough. Tapusin nyo na lahat ng mga dugo nila. Huwag nyo nang papurmahin. Nasa mga kamay nyo yun. Hindi yun sa akin, mga palangga. Speak Up Day. September 21, Speak Up Day. Yan ay birthday ko. Alright? Again, this is your fair lady, Maharlika. Thank you so much. We reach like what? Across social media? 15,000 live viewers, Facebook and YouTube. Thank you. God bless you all, guys. Thanks.